Ang Caloocan City ay isa sa mga tinututukan ng Northern Police District dahil na rin sa laki ng populasyon sa lugar. Kaya't upang mapanatili ang katahimikan dito, mas pinaigting pa ng mga pulis ang pagpapatrolya sa kanilang nasasakupan. Samahan po ninyo ang mga pulis Caloocan sa kanilang magdamagang pagpapatrolya. Ang tungkulin ng mga pulis na makapagpanatili ng katahimikan at kaayusan sa nasasakupan nitong lugar ay isang mabigat na trabaho. Di lang puyat ang haharapin nila, kundi ang dedikasyon nitong makapagserbisyo. Ang lungsod ng Caloocan ay isa sa may pinakamalaking sakop pagdating sa pagbabantay sa peace and order. Isa ang Caloocan Police Station sa pinakaabalang lungsod sa Metro Manila. Matyagang pinangungunahan ng kanilang Chief of Police na si Police Senior Superintendent Jude Santos upang mapanatili ang pangangalaga sa seguridad at kaayusan sa Caloocan. Binubuo ang Caloocan ng dalawang parte, ang North at South Caloocan. Magkakahiwalay ang distansya ng mga barangay dito kung kaya't isang buong magdamag ang gugugulin sa pagronda. Sa aming pagpapatrolya sa gabing iyon, kasado ang kampanya ng PNP kontra sa mga riding in tandem criminals, kung kaya't isang checkpoint ang isinasagawa gabi-gabi sa mga kalye ng Caloocan. Dito sa checkpoint, routine inspection, pina-plug down natin yung mga motorists, especially riding in tandem. It's a sort of prevention kasi maraming ngayong insidente na riding in tandem. Mostly ang involved, mga motorcycle riding in tandem, ng mga nango-hold up. Once they were plugged down, clear naman, visible natin yung mga signages natin ng checkpoint, dinidemand sila ng mga pertinent documents regarding their motor vehicle na dala. In case na wala silang dalang pertinent documents, subject for questioning sila and turn over it to traffic investigation or ANCAR. Sa ganitong paraan, natutukoy ang mga sasakyan kung ito ay nagamit sa krimen. Ino-hold natin sila, then before ma-terminate itong checkpoint natin, sabay-sabay natin silang dadaling sa headquarters, particularly sa ANCAR or Traffic Bureau for documentation and proper investigation. Matapos inspeksyonin at ipakita ang mga dokumento at pagtatanong sa mga ito, maayos sila maire-release kung wala naman makitang aberya sa kanilang sasakyan. Ang inspeksyon sa Caloocan ay tuloy-tuloy, halos araw-araw ay rotation ang pagbabantay dito. Sa katunayan, 24 oras ang pagronda nila upang matiyak na walang mga krimen sa mga kalsada. Ang normal na nasisita rito, walang ORCR, expired ang license, walang papeles ang motor. Pag ganong mga incident na minor siya pero violation pa rin, tinoturn over po namin sa traffic for citation ticket po. Paano naman yung mga hindi na proper attire dating sa mga... Isa pa rin po yan, pinapaalalahanan natin sila talaga bawat ang no helmet, no travel policy, parang ganyan. Isa pa yan sa number 1 na cause ng aksidente. Karamihan at sa madalas sa pag-checkpoint ko, marami dito walang helmet. Ayan, ganun din, as usual, violation pa rin yan, tinoturn over namin sa traffic. Ano po yung may papayo sa mga motorista, sir, para hindi naman sila maabala para sa mga ganito din? Simple lang, tayo sumunod sa pinaiiral na batas. Una-una, sa mga motoristang dapat mag-helmet tayo, may kakakulang papeles, para na rin sa protection nila, hindi na rin para sa atin. Hindi naman nagkukulang ang checkpoint namin sa Caloocan. Pag nakakasita kami ganyan, dinadala namin at pinapaalala namin sila. Sa pag-iikot, tinungo naman namin ang norteng bahagi ng Caloocan. Ayon kay Police Senior Inspector Avelino Protasio, hepe ng Police Community Relations ng Caloocan Police Station, ang ratio sa lungsod ay isang pulis kada 700 tao o 1:700. Sa pagtataya ng Caloocan Police, nasa 1 milyong katao ang labas-masok sa lungsod, lalo na sa parte ng monumento. Pinangunahan ni Police Senior Inspector Protasio ng Caloocan Police Station ang pagronda ng gabing iyon. Mas mabilis na paraan ng pagbiyahe dito ay sa pamamagitan ng pagtahak sa North Luzon Expressway. Natatagal lamang ng 30 minuto. Sa lugar na ito, layo-layo ang mga presinto
at medyo tahimik dahil karamihan dito ay nasa mga subdivision. Pasado alas 11 na ng gabi, ngunit wala pa rin na itatalang mga gulo sa ilang presinto. Karaniwan umano ang mga reklamo sa kanilang presinto ay ang mga gulo o away pampamilya, maliban na lang sa ilang presinto na may kaso ng pagnanakaw na agad namang nahuli ng mga pulis. Pinungo namin ang Camarin Substation 5 kung saan nahuli ang isang grupo ng mga kawatan na nagnakaw ng isang tricycle na agad naman na-recover ng mga otoridad. Sunod naming pinuntahan ang Bagong Silang Police Station. Sa mga oras pa rin iyon ay wala pang nangyayaring gulo o krimen. Sa aming panayam sa ilang residente at barangay tanod, kalimitang mga kaso sa lugar ay away sa pamilya, pang-aabuso sa mga babae, pananakit ng anak at away ng mga lasing na tao. Sa aming pagronda, napunta kami sa barangay Phase 1, Bagong Silang, Caloocan, kung saan isang kaso ng pananakit ng ama sa kanyang anak ang reklamo sa barangay. Women's and children's case ang mga kaso sa mga lugar dito at isa nga dito ang naaktuhan sa aming pagpapatrolya. Sinaktan umano ng ama ang kanyang anak dahil sa mga chismis ng kapitbahay ukol sa asawa nitong nasa ibang bansa. Napaluha ito ng kausapin namin at niyakap ng mahigpit ang anak. Napag-alaman din namin na ilang beses nang sinasaktan nito ang kanyang mga anak sa tuwing nalalasing. Naawa din ako sa mga bata kung halimbawa diretso ko. Kasi maliliit pa, mayroon pang 5 buwan na anin. Eh, yung asawa niya nasa Lebanon. Kaya bablatter ko lang muna o ano man. Kung hindi na talaga makikinig, dadalhin ko na talaga sa barangay. Nangako naman ng tatay na hindi na muling sasaktan ang mga anak. Alas 12 ng gabi, nagtungo naman kami sa palengke ng Bagong Silang. Ininspeksyon din ang mga tricycle at kabataan na nakatambay sa gilid ng palengke dahil sa sumbong ng bentahan ng droga sa lugar at away na rin ng mga kabataan. Katulong din ng PNP ang mga pamahalaang pambarangay sa pagpapanatili ng katahimikan sa lugar. Aktibo din sila sa pagbabantay dito. Ganun po ang ginagawa po namin, ma'am. Talagang nagro-ronda po kami at magdamagan din po mamang duty po namin. Opo, hanggang umaga po. Madaling araw na, ngunit tuloy-tuloy pa rin sa pagronda at pagsisiyasat sa mga presinto at barangay. Sunod naming tinungo ang LD, Tala, Caloocan Substation 4. Sa kabutihang palad, wala pa rin na itatalang gulo o aberya sa lugar. Matapos ang magdamag na pagronda at pagpapatrolya sa mga presinto at barangay na nasasakupan ng Caloocan, ay tunay nga masasabing generally peaceful ang mga lugar dito. Nakasisiyang isipin na kung lahat ay nagtutulungan, tiyak na magiging mapayapa at ligtas ang bawat kalye o lugar sa ating bansa. Tiyak din bababa ang porsyento ng krimen at gulo. Hanggang sa susunod na pagronda ng mga pulis, kasama ang may serbisyong pagkukusa. Pulis ako, pulis ito.